Abay nagustuhan nga ni Ate Yuna iyong toasted bread na ginawa ko nung isang araw. Kaya ngayong Lunes ay gusto niyang iyon daw ang kanyang baon. Ang kaso nga laang, ang problema ay siya ipang hapon pa. Ako naman ay umaga pa lang kailangan ng pumasok. At para naman hindi nakakahiya sa biyanan ko dahil aasikasuhin ang kanyang request, ginawa ko na ngayong umaga. At ari nga at maaga akong gumising para maasikaso ko ang tinapay na request ng aking anak. Alam nyo ba, isa iyan sa mga kainaman ng ipinagliligalig naming mga maestra, ang pag-aasikaso ng aming mga anak, lalong-lalo na kapag magkaiba ang oras ng aming pasok. Kaya ang naisip ko laang na paraan diyan ay gumising ng maaga para kahit man lang ang baon ay maipag-alam ko ang aking anak. Hindi ko man siya maasikaso sa kanyang paliligo at pagbibihis, ang kanyang baon man lang ay aking maasikaso. Para hindi rin naman nakakahiya sa kanyang tagapag-alaga. Abay hindi laang naman siya ang inaalam, pati ang kanyang maliit na kapatid. Hari nga at nilagyan ko na ng butter ang tinapay. Pagkatapos na yan ay lalagyan ko naman ng asukal. Ganyan laang naman kasimple ang gustong baon ng aking anak. Butter at asukal laang ay katalo na. Pagkatapos ipapatigasin mo na laang gamit ang aking bagong air fryer. Charis. Oh, wag kayong mag-alala. Malinis ang kamay ko. Naghugas ako ng kamay. Papahama ko naman ang kalusugan ng anak ko. Kainaman naman kayo. Charis. 5 minutes ko nga laang iyang isinet at habang hinihintay ko nga iyang maluto ay pinagligpit ko muna ng didihan ng aking bunsong anak. Oh, pagpasensyahan nyo na ang mukha ko. Ganyan talaga ang walk up like this ko. Kainaman naman kayo. At mabalik nga tayo dito sa ginagawa ko. Habang nga tayo nagluluto, kailangan nga isabayan natin ang oras ng pagluluto dahil ngayong umaga nga kailangan mabilis ang kilos mo. Kapag nga kasi ikaw ibabagal-bagal at hindi nakabudget ang oras mo, kahit gaano pa kaaga ang gising mo, abay hindi mo namamalayan, malilate ka na naman pala. Fast forward at yari ko na ngang lutuin ang tinapay ng aking anak. Nayari ko na rin ang paghuhugas ng dede ng isa ko pang anak. At inayos ko na nga ang kanyang tinapay sa kanyang low budget lunch box. Charis, binili ko laang iyan sa GT7, maliit na Tupperware. Ay, hindi ko iyan tinitipid ha. Siya ang namili niyan. Gawat maliit daw at kulay pink ang takip. Cute daw. Naghiwa nga rin pala ako ng mansanas para naman may kapartner ang kanyang tinapay. Kabaak laang ng isang buong mansanas dahil iyan hindi naman gaanong mahilig sa mansanas. Hiniwa-hiwa ko na nga rin iyan ng maliliit para kanyang isusubo na laang. Alam nyo naman iyong aking siyunang iyon may kaartihan. Oh, gayan laang naman ang kanyang baon. Masayang-masaya na iyon. Iniayos ko na rin nga iyan sa kanyang lalagyan ng iyan para naman kanyang bibit-bitin na laang kapag siya iaalis na. Pati ang kanyang tubigyan ay inilagay ko na rin nga diyan sa loob dahil nga iyan may kaartihan. Tamad magbit-bit. Oh, testingin kong natulo at iyan ipahigang ipapatas diyan sa loob. Kainaman na. Pagkayari ko ngang alamin ang kanyang baon ay ari namang uniform ang aking aalamin. Naplansya ko na nga pala iyan lahat kagabi kaya iyan inaayos ko na laang para siya maliligo na laang at bibihisan na laang ng aking bianan. Pati ang kanyang underwear, medyas at sapatos, pati panyo ay inayos ko na rin para maayos ng lahat. At pagkatapos nga ng madaming kaaayos na iyan, pati ang aking pagbo-voice over ay madaming salitang ayos, ay ako nakapanligo na. Naglusyon na nga rin ako niyan para naman ako bumango-bango ng kaunti at ako nagayak na nga ng aking pagmumukha. At ari na nga at ako nakagayak na kaya diyan na kayo at ako ipapasok na. Charis.